Hi guys, so let's go. Initial thoughts with the Polar H10 heart rate monitor. I've used the Polar H10 heart rate monitor siguro mga 3 runs na. So that's 1 long run, 1 recovery run, and then 1 speed session. Siguro to begin with, it's very accurate. And then napakadali din niyang i-connect sa mga devices. Yung HR monitor na hinaram ko before, pagka-connect ko siya before mag-start yung run, pag-check ko at the end of my run, disconnected na siya. So, parang hindi ko alam ko at up to some point kung anong part nung heart rate ko yung nakuha nung HR monitor and then lumipat siya sa watch automatically. Yung Polar H10, hindi siya ganun. So, nag-connect siya at the start of my run and then pag-check ko at the end of my run, connected pa din siya. So, that's a good thing. Number 2, it's very accurate. So, lagay ako ng example nung accuracy niya. No? So, ito yung heart rate ko with the Polar H10 and the next one is the heart rate without the Polar H10. So, makikita mo yung sa watch lang na parang ganun curvy yung kanyang lines sa H10 sharp yung pagtaas at yung pagbaba niya. So, talagang real time niyang nare-record yung heart rate mo. Other than that, parang yun lang naman. I think yung kailangan malaman. Bumagal ako. Especially sa zone 2, I'm training solely on my heart rate. I'm not sure kung bakit. Ang pinaka theory ko dito kung bakit ako bumabagal, it means na yung zone 2 na kinalculate for me, it's not my actual zone 2. Kasi there are runs na parang feeling ko kaya ko nang tumakbo. Pero yung heart rate ko, hindi pa siya naka-zone 2. Kaya lumalakad pa din ako. So I think not the problem of the HR monitor, is more of the problem of calculating yung mismong zones ko for my heart rate. Do you need it? Sa beginner, I don't think you do. Parang okay naman yung watch. Basically, it still tracks pa rin naman the same purpose. Mas real time lang kasi kapag yung chest na HR monitor. Siguro if you're getting a bit serious, baka pwede na. Pero I think kailangan din munang ma-determine exactly kung ano yung tamang zones for your heart rate. Kasi yun nga, ang bagal ko sobra. Hindi ko alam kung makikita niyo yung mga previous runs ko, let's say mga 2 to 3 weeks ago. Ang bilis ko with a watch. And then, nung lumipat ako sa heart rate monitor, bigla akong bumagal. Sa zone 2 ko, napapansin ko, nasa 8:30 to 8:50 yung pace ko pang naka-zone 2 ako. Nung lumipat ako sa Polar H10, parang nasa 9 pataas na yung zone 2 ko. Ayun, yun yung medyo frustrating, pero trust the process eh. Eventually, feeling ko naman magka-catch up din siya dun sa tama kong zones with enough use. So, yun lang.